It's another day, another episode na naman tayo ng Halalan 360, ang segment na tumatalakay sa mga napapanahong issue patungkol sa election 2025. At sa ating episode 2 ng Halalan 360, ito ay may pamagat na Tinig ng Kabataan. Makakasama natin walang iba kundi ang Executive Director at Founder ng Pulso or Pagsanghan Unified Leaders for Service Organization, Sir John T. Grevialde. Sir, magandang araw po. Magandang araw, Sir JM. Yes, sir. So, sir, pwede ba natin tayong bumati sa ating mga viewers na nakikinig ngayon? Sa mga viewers po ng ating talakayan ngayon, magandang hapon po. Ano, sir? Quick explanation lang, sir. Ano po ba itong pulso? Okay. Ang Pulso o Pagsanhan Unified Leaders for Service Organization ay isang youth-serving organization, non-partisan, non-profit, at ang focus namin ay mga socio-civic activities. So, nag-originate kami sa Pagsanhan, but then since inception or founding namin noong July 1, 2022, lumaki na yung, kumbaga, volunteers, yung bilang ng volunteers namin. So, meron na kaming volunteers sa halos lahat ng bayan ng Laguna. Wow. So, una, sir, akala ko talaga related kayo sa Red. Hindi ba kayo related sa Red Cross? Kasi pulso. Hindi naman. Pero Pulso, aside dun sa nabanggit na meaning niya, kasi Pulso is parang yung start ng pagtibok ng puso. Oh, wow. So, start ng pagtibok ng puso sa pagboboluntaryo para sa bansa. So, yun lang naman yan. So yun, sir. How did Pulso started, sir? Paano tayo nag-start? Actually, nag-start kami nung 2022, actually 2021 pa. Kasi yung pinakang unang batch ng volunteers ng Pulso ay nakasama ko sa pagboboluntaryo nung campaign period. May sinuportahan kami na isang kandidato na tingin namin magtutulong sa bansa pagpo-provide ng tapat na paggogobyerno. So dahil sa dumami yung mga kabataan na gustong sumama sa advokasiyang yun, nung malapit na ang eleksyon, naisip namin na parang nakakahinayang bitawan yung grupo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon magkakaroon ka ng ganong circle na meron kayong pare-parehong advokasya. So I suggest na what if ituloy natin, gawa tayo ng isang organisasyon para at least yung mga naitulong at naituro sa amin nung kampanya, matutuloy namin even after elections. So, yung mga ganong pamamaraan, sir, paano natin may hikayat yung mga voters natin, lalo na ngayon, 2025? Ano yung mga ginagawa nating hakbang, ang Pulso? Ngayon, specifically since malapit na rin ang halalan, ang pinakang ginagawa namin ngayon is voters empowerment. So, kadalasan kasi ang ginagawa natin ngayon is voters education. Pero hindi na lang kasi sapat na magbigay tayo ng impormasyon. Kailangan mahikayat nila na bumoto ng tama, ng responsable. Kasi may mga kabataan na tinatamad. So kahit informed sila sa kung anong gagawin, sinong pipiliin, pag tinamad silang bumoto, baliwala. So we have to empower them. So right now, yun yung ginagawa namin sa Pulso. Kaya in partnership with the SK Federation ng Pagsanhan, bumababa kami sa mga barangay to empower the youth at to know more about karapatan nila sa pagboto. So, talagang specified lang for the youth. Siyempre, mga matatanda, gusto nila, join kami dyan, gusto rin namin malaman. Actually, yung project design mismo is para sa kabataan. Pero hindi naman kami to dismiss anyone. Kung gusto nyong makinig, sumama dun sa, welcome sila. Okay. So, sir, yung mga kinoconsider natin, ano yung sa palagay nyo, sir, na dapat i-consider ng mga kabataan based doon sa mga pagboto nila ngayon, gaya ng election? So una, sa pagpili kailangan hindi tayo pipili ng mga kandidato na unahin na natin yung mga nagpo-possess ng red flags. Medyo madami-dami yun. Parang sa Jawa lang. Oo, totoo. So yung mga halimbawa, kasi napakadami nun, magbibigay na lang tayo ng example. Isa sa pinakang red flag ngayon, may mga tumatakbo na incompetent. So sabihin na natin na nandun yung gusto nilang tumulong, magsilbi.
Pero kung titingnan mo yung background nila, credentials nila, hindi magmamatch dun sa gusto nilang posisyon na takbuhan. So, isa yun. Pangalawa, merong mga kumakandidato dahil lang sa gusto nilang ma-maintain yung power nila sa, halimbawa, Senado, sa Congress. So, iba yung intention nila ng pagtakbo. Pangatlo, mga political dynasties. Tumatakbo hindi dahil gusto nilang tumulong, kundi parang naging business na nila. So, halimbawa, ako yung matanda na governor, halimbawa, anak, medyo matatapos na ang termino ko. Para hindi mawala sa atin yung posisyon, takbuhan mo, tapos bababa muna ako. Tapos pag natapos ka, babalik ako. Yung mga ganun. Pero ano yung thoughts niyo, sir, sa political dynasty? I mean, meron tayong mga stories na nakikita sa history natin sa Pilipinas na may mga successful and meron din namang, alam niyo na, hindi ganoon ka okay. Pero ano yung insights niyo, sir, regarding dun sa mga political dynasties? Actually, sa political dynasties, personally speaking, meron talagang maayos naman. May mga tumatakbo na hindi naman din siguro sinasadya na napabilang sa pamilyang nagiging parang dynasty na sa politika. Pero kasi majority nung ganung nasa political dynasty, ganun yung nangyayari. So, siguro, ang maipapayo ko sa mga kabataan or even dun sa mga botante natin, kailangang piliin ng masusi, credentials and all, para hindi tayo pumili or maloko ng mga matatamis na salita. So, yun lang naman. Okay, kasi meron ditong sinasabi, sir, dun sa mga questions natin is yung mga bata na sumasali sa politics as early as sa mga sangguniang kabataan. So ano yung thoughts mo dun, sir, dun sa mga kabataan na joining sa politics? Well, sa akin, since sa pulso din and personal advocacy ko is to empower the youth. So maganda sana yun na meron tayong mga bagong sibol kumbaga natatakbo sa mga positions na to. Pero sa mga nakikita ko rin kasi na tumatakbo sa ngayon, medyo maraming hindi handa. Kumbaga, andun yung will nila to run for the elections. Pero pag tinignan mo na yung capacity, capability, even yung credentials, kulang pa. So parang pag nanalo sila, doon na lang sila mag-aaral kung paano gagawin yung mga bagay-bagay, which is not good. Parang naging OJT nila yung pinakang posisyon. So tala naman ng mga taxpayers natin. Oo nga, no. Pero yung ganun bang uri ng leader, sir, is definition ba siya ng good leader? Ano ba yung definition sa inyo, sir, ng good leader? Ang mahusay na leader kasi, kumbaga, kilala mo rin ang sarili mo. So, alam mo kasi sa sarili mo, i-deny mo man o hindi, kung handa ka sa posisyon, sa responsibilidad, or gusto mo lang ng ibang bagay na makuha. For example, ang kabataan ngayon, sad to say, marami sa mga kabataan natin ngayon gusto clout. So, pag nanalo ka sa election, you got into a seat, parang medyo dagdag pogi points, 'di ba? Which is siguro para sa kanya maganda pero hindi siya maganda para sa bayan per se kasi ang magsasuffer nun is yung mga nasasakupan. So yun. Kasi meron ditong pag-aaral, sir, nakalagay dito sa Corruption Perception Index. Ang score ng Pilipinas out of 100, sir, no, is 33 from 34 last year. And out of 180 countries, no, pang 114 po ang Pilipinas, which also relates to the nation's quality of life. Meaning, yung pagbaba daw po ng ating score doon sa Corruption Perception Index is nangangahulugan na sobrang yung corruption is very, syempre, medyo malawak. Or ano yung nakikita natin, sir, na ginagawa or magiging pagbabago kung magkakaroon tayo ng tinatawag na education sa election? Nakakalungkot na yung sa natin corruption perception index ay ganun kababa. Pero nakikita rin naman natin siya, hindi man natin siya ma-quantify dun sa ganong metrics. Pero yun na, yung data niyan, hindi na natin
isasantabi. Pero sa tingin nyo, sir, nag-aano kayo? Nag-a-agree ba kayo dito sa ganitong klase? Or medyo parang ang harsh naman ng 33 score? Well, ang CPI kasi ito ay ginawa ng mga experts at ng mga business people, siguro from all over the world din siguro para walang bias to any country. So I trust din naman yung pag-aaral nila. At the same time kasi ang gumawa nito is transparency na group. So I trust naman yung ginawa nila. So siguro yung resulta is kung ano talaga ang nangyari dun sa bansang yun. And sad to say, yung ating 34 out of 100 na score at pang 114 14. out of 180. So medyo hindi siya magandang ranking. So nakakalungkot na ganun. Pero ang maitutulong ng voters education and empowerment na rin siguro is to remind dun sa mga matagal nang bumoboto and para naman dun sa mga baguhan to give additional information on how to choose who to vote, how to verify kung tama din yung information na available sa internet or sa mga social media kasi as we all know medyo talamak din ng fake news. Yes. So isinasama rin namin yan sa voters empowerment. So yung voters education is napaka-importante kasi parang hindi na rin siya naituturo sa school eh. Oo. Or naituro man siya sa school, medyo nakakalimutan na ng tao kasi sa hirap ng buhay ngayon, parang hindi siya yung pinakang focus mo eh. So, medyo matatabunan siya ng ibang impormasyon. So, we have to reiterate and remind them how to choose. Kasi 'di ba madami nagsasabi, eleksyon na naman, sila yung pag-asa, sila yung mga katulong sa kahirapan. Tingin niyo sir, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Oh well, gusto kong isipin na talagang meron pa. Kasi meron pa rin tayong mga leaders na tumatakbo for the elections na masasabi ko naman na based sa credentials and background nila, talagang good governance and transparent sa paggogobyerno yung pinakang advocacy nila. At the same time, meron pa rin tayong hope kasi siguro isa lang ang pulso sa nagpupush ng mga ganitong projects regarding voters education, empowerment. So maraming grupo, youth group, youth serving group, or even ibang CSOs, NGOs na nagtutulong-tulong to inform the public who to vote, how to vote. So, meron pa. Meron pa. Meron pa naman. Kasi sir, di ba, kagaya niyo sir, pulso, paparating na naman ang eleksyon. Alam niyo naman, madami mga tao na naman. And madami tayong mga tao na nagkikreate sila, yung mga advocacy. Ang pulso ba sir is active lang during election or kapag wala ng election, wala na rin? Hindi naman. Ang pulso naman, thank God, is tumatakbo all throughout the year. So since nag-start kami ng 2022, tuloy-tuloy naman ang projects. So, usually kung ano yung buwan na may naiisip kami na proyekto, just to share na rin, ang projects kasi namin nagsisimula sa suggestions ng pinakang volunteers namin. Tapos kaming mga leaders sa Pulso, inaaral namin, chinecheck yung feasibility kung kaya, hinahanapan ng pondo, then dun namin gagawin kapag tingin namin So, okay. ayos na. So medyo yung projects namin ay umiikot sa 5 advocacy pillars. Ano yun, sir? Una is education. Siguro doon napapasok yun sa voters education and empowerment. Tapos environment and health, arts and culture, gender and sexuality, at social civic activities. So, yun. So talagang hindi siya, sir, I mean, hindi talaga siya sa election lang nakafocus. Hindi naman. So kapag hindi election, so nagfo-focus tayo sa environment, gender education, and all. So maganda sir, no, yung ating advocacy doon sa mga ano na yun, sa field na yun.